Morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. So if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of our growing family. We are now officially 6,543 subscribers. Thank you so much and God bless you all. Okay, so in every continent that we have a subscriber or subscribers out there on that particular area. Thank you so much. God bless you all. Okay, so ang pag-usapan po natin today ay yung kay as pa rin, no? Kay Pastor Kibuloy. Talagang kailangan natin pag-usapan para maliwanagan or mabalitaan naman ang ating mga subscribers at mga kababayan with regards to Pastor Kibuloy. Okay, nung isang araw nga po ay nagsalita siya, di ba? Sa kanyang social media, no? Sa Sunshine Media. Okay? So, Sunshine Media, di ba? Ano yun? Connected sa SMNI yun. Tapos sinasabi daw siya may-ari ng SMNI. Okay. Ito po, no? Ano po, no? Parang ginagalit po nila si Pangulong Marcos, no? May mga ano pa, no? Mga ano nga ba yun? Witchcraft, yung mangkukulam, yung voodoo, voodoo, ano, tapos ano pa yung 4G, gano'n. Sorry po sorry po. Pero binanggit po yan ni Pastor Kibuloy, okay? Sa kanyang ah, mahabang talumpati. Okay? Tapos at po, no, yun, bigla nga po, ano, no, parang ginagalit nila. Hindi naman, parang hindi nagre-react ang Pangulo at hindi nagagalit ang ating Pangulo with regards to that. Bahala kayo magsalita. Basta gagawin ko ang trabaho ko, parang yun ang kanyang sinasabi, no? Very good naman din naman yun. Okay? Now, ang nag-react din ay si, ano, no, si, uh, Speaker of the House, no, Martin Romualdez, sabi niya ay ano, no, talaga po ganyan, no, naiintindihan niya ang sitwasyon ni Pastor Kibuloy at pinapayuhan niya na pumasok doon sa legal process na lang, no, mag-hire ng mga abogado at talagang gawin ang lahat upang hindi ma-extradite. Parang ganun ang kanyang sinasabi. Okay, pero ito, hindi naman nakakagulat pero nag-react na ang US Embassy. Okay? So sabi ng US Embassy na isang dekada, no, 10 taon na daw niyang halos ginagawa ito, no, sa Amerika ng re-rape allegedly ng mga bata as young as 11 years old, no? Hindi po ano sa Amerika po nire-rape allegedly, no? Hindi po dito sa Amerika. Ayun po ang ayun po ang um, ano ng Amerika. Okay? So, talagang ano, wanted po kasi si Pastor Kibuloy sa FBI. Okay? Hindi po NBI kundi FBI. Okay? Nakaalis na po siya ng Amerika nung siya ay try na takpin, no? So, ang laki po ng bayad nito sa bansang Amerika. So, ang hirap, no? Ang hirap po ng kanyang sitwasyon. Pero naniniwala ako, no, sooner or later, mapupusasan ito si Pastor Kibuloy, no? Dahil nga naman may extradition treaty tayo, no, sa Amerika. No? Kung talagang nandito pa ito si Pastor Kibuloy, it's a matter of time, maybe years or months, no? Mapupusasan talaga ito si Pastor Kibuloy. Kung manlalaban naman ito ay baka magaya ito hindi lang kay Teves kundi kay ano pa, no? Kay Obama. Okay, sorry. Sino yun? Hindi Biden, Obama. Si ano yung parang yung alleged terrorist, yung terorista, no? Nahuli nila sa Afghanistan or binaril nila sa Afghanistan. Kumbaga, under Trump yata yun, you know? If I'm not mistaken Doon yata nabaril, no? Yung ano na yun. Okay, so ganun po ang sitwasyon. So, kung so parang ano, we suggest, ano lang, ah, ah, kung ano, mag-surrender na lang si Pastor Kibuloy, sa Amerika, no? Para naman, ano, no? Kung ang problema niyan, sino ang magmamayari ng kanyang mga properties? Ang laki niya, ang laki ng properties niya. Wala naman siyang asawa, no? Hindi ko alam kung may kapatid o ano, pero wala naman siyang asawa, no? Okay, ang hirap niya, no? 71 years old, allowed naman sila mag-asawa. Sino bang vice niya, no? Sino susunod sa kanya, kumbaga?
meron pa siyang binabanggit na ano, yung parang Singaporean, Indian Singaporean na nakita daw nila sa Singapore. At sa Singapore na, binihisan daw nila na allegedly, tapos yun daw ang tumatraidor sa kanya, no? Yan. Yun pong magiging problema talaga. Okay? Kaya marami pong foreigners, no? Sa kanilang congregation, no? Diyan sa Davao. Usually mga Russian, Ukrainian. I have nothing against naman doon. Pero syempre, dapat ano rin, no? Dapat mostly Filipinos sana, no? Pero marami rin mga Filipinos. Okay, mga bata, mga gaganda, mga halos babae, no? Tinanong nga ni Chris Aquino dati, no? Para 10 years ago, bakit daw panay babae, no? So sabi naman ni Pastor Kibuloy, ay madaling kausap. Ayun, no? Siguro mga kadahilanan na ganun. Pero syempre, who are we to judge, no? Syempre, baka naman hindi totoo o sabihin na natin totoo, pero may mga depensa yan, no? So may depensa yan si Pastor Kibuloy. Okay, sige. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko ha. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka naman so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much guys. God bless you all.